Chapter 29 Ang pagbubuntis ni Kath. Lumipas ilang linggo at buwan simula nagtalo sila Gabby at Kath, ay hindi bumalik si Kath sa bahay ni Gabby kahit masakit man sa kanya, dahil hindi na nakikita ni Kath ang bata ng si Gaeb kahit gusto-gusto niya ipagramdama sa bata may nanay pa rin. Nito sa kabila ng pagkamatay ng tunay nanay nito, pero dahil sa nangyari sa kanila ni Gabby, ay lalayo na lang siya sa mag-ama at hindi niya matutupad ang pangako niya kay Angela nang hindi niya iiwan sila. Gabby at Gaeb. At habang si Gabby ay nagkaroon ng relasyon kay Kara dahil gusto niya magkasama si Kara at nakikita niya kay Kara yun ugali ni Angela ng malambing at maalalahanin. Limot na ni Gabby si Kath hanggang sa nang hindi inaasahan ni Kath na makakabunga pala yun ginawa nila ni Gabby. Sa hospital habang ikot ni Kath si Maika sa buong hospital dahil dumating nito sa Amerika noong 1 linggo lang para magtrabaho bilang nurse, mabuti na lang tinulungan ni Kath si Maika para makapunta at makatrabaho nito sa Amerika. Tapos habang nasa harapan ng nurse station sila Kath at Maika ay bigla nahilo si Kath, napansin agad ni Maika na parang namumutla si Kath. "Bestie, okay ka lang?" Sabay hinawakan niya si Kath sa braso nito upang malalayan niya nito. "Okay lang ako, medyo nahihilo lang, baka pagod lang siguro ako sa trabaho." Tapos dahan-dahan na dumidilim ang paningin ni Kath at bigla lang siya bumagsak sa sahig at tuluyan na himatay si Kath. Agad na upo sa sahig si Maika at ginigising niya si Kath at yun iba mga nurse ay lumabas sa nurse station at lumapit kay Kath. Tapos dinala nila si Kath sa emergency room para matingnan ng doktor si Kath. Tapos ng ilang minuto habang naghihintay ni Maika ang doktor dahil wala pa yun result ng lab test ni Kath, tapos bigla gumising si Kath. "Maika, ano nangyari? Hinimatay ka kanina sa nurse station kaya dinala ka namin dito sa emergency room at hinintay na lang yung result ng lab test mo. Bakit kasi masadyo ka napapagod sa trabaho? Ayan tuloy nangyari sa'yo, inaalagaan mo yun iba mga pasyente dito pero ang sarili mo, hindi mo man lang inaalagaan." Tapos bigla pumasok yung doktor sa cubicle curtains kung saan nakahiga si Kath. Agad itanong ni Maika tungkol sa lab test ni Kath. "Doc, how's Kath's lab tests? Why did she faint earlier? What's wrong with Kath?" "Well, she fainted because that's part of a pregnancy." Naguguluhan si Maika sa sinabi ng doktor habang si Kath ay kinakabahan dahil baka nabunga yun nangyari sa kanila ni Gabby 2 months ago. Ang naalala niya ay di gumamit si Gabby ng kondom o di rin siya uminom ng pills, kaya maari nabunga yun ginawa nila. "What do you mean, Doc? Nurse Kath is 8 weeks pregnant." Nagulat si Maika nang malaman niya na buntis si Kath. Dahil sa nakakaalam niya ay matagal na hiwalay sila Kath at Max, kaya imposible nang si Max yun ama ng dinadala ni Kath. At habang si Kath ay medyo lumuha na dahil di niya alam ang gagawin sa oras yun, paano niya sasabihin kay Gabby na binuntis siya nito? Bakit ngayon pa kung kailan nakakalayo na siya kay Gabby at saka pa nangyari ito? Tapos tuluyan na umiiyak si Kath at agad niyakap ni Maika si Kath. Sa kabila banda sa restaurant, habang nagtatrabaho si Gabby ay bigla pumasok si Kara sa opisina niya. May dala pa ito ng cake gawa nito. Tapos agad lumapit si Kara sa lamesa ni Gabby at agad bumati siya kay Gabby. "Hi be. O bakit di mo sinabi pupunta ka dito?" "I want to surprise you at nagawa ako ng cake for you and pwede mo inuwi sa bahay para pasalubong kay Gaeb." "Thanks be, alam mo simula dumating ka sa buhay ko ay pinawi mo yung loneliness ko sa pagkamatay ng wife ko. Kahit wala pa love ito relationship natin at fubo lang ito ay palagi ka nandyan bilang sa akin pati na sa anak ko." "Wala yun be, I'm happy kapag kasama kita at saka mahalaga kayo ni Gaeb sa akin. At hindi lang sa ngayon, kung mamahalan man tayo o fubo naman ito, basta masaya lang tayo." Tapos agad hinalikan ni Gabby si Kara at sasakay sana si Kara sa binti ni Gabby, kaso bigla may bumukas ng pinto at pumasok si Tony para maibibigay nito ang invitation para sa binyag ng anak nito. Agad tumigil sa paghahalikan sila Gabby at Kara, tapos lumapit si Tony kay Gabby. "Sir Gabby, sorry sa istorbo, gusto ko lang maibigay sa'yo ito invitation." Sabay bigay yun invitation kay Gabby. "What event?" "It's my baby John Adam's baptism and kukunin kita bilang godfather ng baby ko sa Sunday na yon." "Okay, I'll be there dahil gusto ko makita si baby Johnny at may sasabihin ako kay Adam about sa offer niya sa ice cream shop niya dahil sa shop niya nakukunin yun supply ng mga ice cream para dito sa restaurant." "Okay Sir Gabby. I tell him pumayag ka na nasa shop niya na lang kayo kumukuha ng supply ng mga ice cream para dito." "Thank you Sir Gabby. Naku, matutuwa yun asawa ko sa good news ito." Sa kabila banda, nasa locker room ng hospital sila Kath at Maika para mag-usap tungkol sa pagbubuntis ni Kath. Itanong ni Maika si Kath kung ano ang plano nito at sino ang ama, at habang si Kath ay umiiyak pa rin. "Kath, ano plano mo dyan sa pinagbubuntis mo?
At saka sasabihin mo ba kanila Ate Tony at Tita Lilian problema mo? Hindi ko alam paano ko sasabihin sa kanila, lalo na kanila nanay at tatay. Lalo ngayon nakakagaling lang ni tatay mula sa operasyon niya sa tuhod niya. Teka, sino ang ama yan baby mo? Si Max ba? Hindi si Max ang ama ito anak ko dahil matagal na kami hiwalay, kaya hindi siya ang ama. Kung hindi si Max ang ama yan anak mo sino? Si Gabby ang ama ito. Sabay hawak sa tiyan niya habang palala ang pag-iyak niya at habang si Maika ay gulat na gulat sa sinabi ni Kath. Ano, si Gabby ama yan, paano nangyari yun? Di ba nakakamatay lang yun asawa niya 4 months ago tapos binuntis ka niya, paano? Nagkabalikan ba kayo? Hindi kami nagkabalikan, nag one night stand kami ni Gabby 2 months ago dahil dinadalaw ko ang anak nila sa bahay niya dahil mailagnat yun bata at naawa din ako kay Gaeb dahil nawalan siya ng nanay. Tapos yun gabi ay umuwi si Gabby na lasing ayon may nangyaring Kath napakagaga mo, bakit ka bumigay? Di ba sinabi mo kaya ka pumunta sa bahay ni Gabby para alagaan mo ang anak niya mailagnat hindi yun nakikipag-sex sa tatay? Ayan tuloy nangyari may nabunga ginawa nyo. Alam mo kung ako sayo ay sabihin mo kay Gabby buntis ka at panagutan niya yun baby mo. Napaisip si Kat sa sinabi ni Maika at oo tama nito dahil dapat panagutan siya ni Gabby para lang sa magiging anak nila. Kaya dapat sabihin ni Kat kay Gabby yun pinagbubuntis niya at sakto may binyag ng pamangkin niya sa Sunday at sila ni Gabby ang good parents ng anak ni Tony kaya may pagkakataon na si Kat. Sasabihin nga ba ni Kath kay Gabby na bunga yun ginawa nila abangan ang susunod kabanata? Kung nagustuhan ang chapter natin ngayong linggo na to, huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa Miss V. And thanks for watching at meron na rin ako TikTok please follow niyo naman TikTok ko, nasa baba yung link.